Hallelujah. At sa mga oras to, mga minamahal kong kapatid, ay darako na po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain sa pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. At muli ko pong hinihilingan po na tayo po panandaliang tumayo. Praise the Lord, na magder tayo man aming kakabsat ko. Hallelujah. At ibigay po natin ang buong pagkataon sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pinakpalang mga ngaral, sa ating pong beloved ordained preacher, Danilo Cuarteros. Praise the Lord. Hallelujah. Itaas po ang ating mga kamay, minumahal. Tayo po'y magkaisang manalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Dear Heavenly Father, our dear Lord Jesus Christ. Hallelujah. Through the leading prayers of your end-time prophet, our beloved evangelist, Pastor Wildy Stradalmeda, I beseech you, God. Hallelujah. Open the understanding of our beloved brethren. Touch the heart of God. Anoint the word, Lord Jesus, and your holy mighty name. Hallelujah. Demons of unbelief and doubts cast out in our midst. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Minamahal. Makabalik na po kayo sa inyong mga upuan. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our dear Jesus. And we give double respect and honor to the man of God, the end-time prophet of our loving God, our beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved assistant pastor, Liz Almeda. I also greet the whole family of our beloved parents in the Lord, the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren. Sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran dito sa Marag Valley, to our beloved barangay chairman, sa lahat ng kanyang mga opisyalis, to our beloved law enforcers from the 17th Infantry Battalion, I think Delta Company, tama? Nang nasayin dito, minamahal. To our beloved brother LP Dudulatre, sa kanyang buong pamilya, sa lahat na narito, to my beloved co-workers, co-preachers, a pleasant evening to each and everyone, and Happy New Year. Palakpakan natin muli ang ating mahal na Panginoon. 8 taon na pala tayo, minamahal. 8 taon na tayo. Parang imposible. Dahil itong lugar ng Marag Valley ay napaka well-known na lugar. Noong 1990s, parang ito po yung pinakamarawi, yung binumba ng binumba, minamahal. Noong mga 1980s, nababalitaan na po namin itong lugar na to, kahit nasa Visayas kami, sa Kabisayaan. No? Naririnig na po namin itong Marag Valley. Nung ako'y na-save dito sa Jesus Miracle Crusade, wala talaga kong balak na maging mangangaral. Dahil ang ambisyon ko, minamahal, matapos yung aking pag-aaral. Kaya lang sumisiksik sa aking isipan, yung sinabi ng kapatid ng aking papa, na leader ng New People's Army sa aming lugar sa Bohol, nung ako'y high school pa, nung kasagsagan na nire-recruit kami na mag-NPA, na sabi niya, walang Diyos. At ang tao daw ay galing sa unggoy. So yan din ang tinuturo sa paralan ng mga guro na nagtuturo ng siyensya, na ang tao ay galing sa unggoy. Dahil sabi ng uncle ko, minamahal kong may Diyos, bakit hindi pantay-pantay? Mayroong mayaman, mayroong mahirap. Pterygium, yung sakit sa mata, na mabubulag na ako, minamahal. Lumalaki na po yung tumutubo sa aking mata, natatabo na sa itim na parte ng aking mata. Acute ulcer, dumudumi na po ako ng maitim, dugo na pala yun. At sinusitis, parang nabibiak yung aking noo. Sabi ng doktor, wala nang kagalingan yung pterygium mo, malala na. Sa Amerika, pinapa-script yan, tumutubo pa rin.
Umalis ako sa Baguio General Hospital, naglalakad sa Burnham Park na parang nawalan ng pag-asa. Nakita ko ang napakalaking streamer, Jesus Miracle Crusade. Binasa ko, minamahal, nakaragay doon, are you sick of cancer, leukemia, ailment pronounced incurable? Napatitig ako doon sa sinasabing ailment pronounced incurable. Sabi ng doktor, wala nang kagalingan yung sakit ko sa mata. Tiningnan ko yung petsa, April 21 to 27, 7 days crusade sa may Melvin Jones, Baguio City. Kailang nadismaya ako, minamahal, dahil April 21, schedule ko na bababa sa University of the Philippines, Los Baños. Mayroon akong 1-month seminar sa management. Kasi ang kurso ko ay Bachelor of Science in Agribusiness Management. Kinausap ko yung aking professor. Sabi ko, sir, pwede bang sa next Monday na lang tayo bababa? Saka bakit? Mayroon pong krusada, sir, baka doon gagaling yung aking sakit. Sabi niya, tamang-tama, mayroon din kaming seminar sa Vacation Hotel. 1-week seminar, doon din malapit sa Burnham Park. Pinayagan ako. Dumalo ako sa krusada. Doon ko narinig ang mga patutuo. Pamangkin ni Dante Buscaino, founder ng New People's Army sa Tarlac. May balak na patayin ang mahal na pastor dahil siya ay nagkrusada noong 1987 sa Luneta. Beware, communism is satanism. We hate communism, but we love the communist. We can wipe out communism in Jesus' name. Ayon sa kanyang patutuo, pinaplanuhan nilang patayin ang mahal na pastor. Galing sa Central Luzon, may NPA galing sa Northern Luzon, Bicol Region, Visayas, and Mindanao. Dahil ang panawagan ng ating mahal na pastor, yun po ay nabalita sa mga pahayagan at sa telebisyon at radyo. Pagpipiestahan nila, sabi ni Care Lindo, pamangkin ni Dante Buscaino, inutusan siya ng mga NPA sa Tarlac, manmanan ang Jesus Miracle Crusade, hanapin si Evangelist Almeida. Nahanap niya, minamahal, sa Novaliches. Bumalik siya sa Tarlac at sinabi, napakadali patahin ang pastor ng Jesus Miracle Crusade. Kahit ako pumasok, may dala akong baril, wala silang security guard. Si Evangelist Almeida ay walang nakagwardya sa kanya. Yung kanyang mga kasama ay mga payat, mga butot balat. Hindi nila alam na mga prayer warrior pala yon, nag-aayuno, 40 days walang kain, araw at gabi. Akala nila madali. So sabi nila, pagpistahan natin. Pagdating sa Luneta, sabi ni Relindo, pagtaas ko ng kamay, 2 kamay, yun na yun si Evangelist Almeida, barilin na ninyo. That was 1987. Nung panahon na yan, hindi na po nakipag-ceasefire o nakipag-negotiate ang mga NPA dahil katatapos lang ng EDSA Revolution, sa kanila na ang Pilipinas. Kahit saan sila, wala na makasita sa kanila, minamahal. Lahat ng mga elected officials ay pinalitan ng mga OIC. Nung tumayo ang ating mahal na pastor sa Luneta, hawak-hawak niya ang kanyang microphone at nanalangin. Tinaas ni Relindo yung kanyang 2 kamay. At binaril ang ating mahal na pastor. Nagtaka si Relindo, walang baril na pumutok. Iba't ibang grupo yun, minamahal. Wala ni isang baril na pumutok. Nung umuwi sila sa Tarlac, sinubukan nilang yung kanilang mga baril, nagsiputukan. Yung iba, lumuhod na lang, umiyak, para daw na-frozen yung kanilang makamay. At doon nila nalalaman, totoo palang may Diyos. Everybody say, praise the Lord. Sumulat si Ka Roger, yung spokesman ng New People's Army na taga Bicol.
humingi ng patawad at sinabi, totoo pala na may Diyos na kasama mo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Paglipas ng ilang taon, nagkaroon na naman ng kaguluhan sa Mindanao. Pari, mga guro at estudyante, kinidnap ng Abu Sayyaf. Ang inyong lingkod ay nautusan na i-monitor. That was year 2000. Pumasok na akong manggagawa, may namahal. Kasi yung narinig ko yung patutuon ni Ray Lindo na yon sa Baguio, sabi ko, na-amaze ako. Hindi kaya binayaran tong tao na to? Mayroong tinaningan na ng 4 months, stage 4 cancer sa baga, isang seaman, gumaling. Bakla, nagbago. Tumboy, nagbago. Sabi ko, grabe yung mga patutuo dito. Nung krusada na yon, nagpabautismo ako. Right after baptism, pagharap po sa salamin, nawala yung pterygium sa mata ko. Akala ko magic. Hindi pala. So sabi ko, mahal na Panginoon, kahit ang pag-aaral ko, kahit ang ambisyon ko, kaya kong talikuran kung tatawagin mo ako at gagamitin mo ako. Tuloy-tuloy yung aking pagpunta sa UP, Los Baños, 1-month seminar. Ang dami kong napanaginipan every time na ako'y natutulog. Nakabarong na daw ako, nagpipreach. Pumunta daw ako sa kabundukan. Naggera ang mga sundalo at NPA. Nasa gitna ako, nagdipa-dipa ako, huwag kayong maggera. Pwede namang pag-usapan to. Pagising ko, sabi ko, ano yun? Ngayon ko lang naunawaan. Yung ating ginagawa ngayon, may namahal. Ito yung akin na panaginipan. Everybody say, praise the Lord. So nung ako'y nagiging manggagawa at nasa sa Cagayan de Oro, sabi ng mahal pastor, i-monitor mo yung kidnapping sa Sulo. Minonitor ko. In-interview ang mahal pastor sa Bumbu Radio. In-offer na i-rescue ang pare na nasa Basilan. Sabi ng Basilan Crisis Committee, hindi na kailangan Evangelist Almeida. May Diyos din kami. So madito sabi, hindi siya pinahintulutang pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf. Nadisgrasya po yung pari. Nabalitaan na lang, pinugutan ng ulo, tinanggalan ng kuko. At yung ibang mga hostages ay dinala sa Sulo, nagdagdag pa sila ng 21 hostages from Sipadan Island, Malaysia. At yun ang sinabi ng mahal na pastor. Papayag ang gobyerno, hindi, pasukin natin ang kampo ng Abu Sayyaf. Mag-ayuno ka, Brother Danny, ng 10 araw. Habang ako'y nag-ayuno, tumawag siya pang 7 araw. Sabi niya, ilang araw ng fasting mo? Sabi ko, 7 days, mahal na pastor. Tama na yan. Mauna ka sa hulo. Ako na ang mananalangin para sa'yo. Kung tutuusin mo na mahal, kulang ka ng prayer. Ang mahal na pastor, 40 days fasting. Halos mga kasamahan ko, 40 days fasting, 21 days fasting. Sa akin, 7 days fasting. Pero doon ako, pinanghawakan ko yung sinabi ng mahal na pastor, ako na ang mananalangin para sa'yo. Sumunod ka lang. Sumunod ako. Pagdating ko ng hulo, tumawag ako, mahal na pastor, nandito na ako sa hulo. Ang sabi ng mahal na pastor, maghanap ka ng Abu Sayyaf. Naghanap ako ng Abu Sayyaf. Maraming nagpapakilala Abu Sayyaf sila. So natuloy ang misyon ng mahal na pastor. Pinasok ang kampo ng Abu Sayyaf. Nakita namin yung 21 Sipadan hostages. Nangaral ang mahal na pastor doon ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Nangaral siya nung unang araw sa harap ng mga Abu Sayyaf. Sabi ng mahal na pastor, kayo mga Abu Sayyaf, pag hindi kayo maglilingkod sa Diyos, impyerno kayo. Sa galit ng mga Abu Sayyaf, nagpaputok sila ng barel. Babababang. Ang kasunod nito, Pastor Almeida, sa katawan mo na. Sabi ng mahal na pastor, shoot me now! Sira yung baril mo. Sa galit ng commander, binaril ang katawan ng mahal na pastor, walang
balang pumutok. Kinuha yung kanyang 45 caliber, pinaputok ng 3 beses sa itaas at tinutok sa kanyang katawan. Ilang beses kinalabit, wala ni isang balang pumutok. Sabi ng mga Abu Sayyaf, umatras kayo. Hindi basta-bastang mga taong ito, mga anting-antingan sila. At hindi sila papasok sa ating kampo na sila ay hindi champion sa karate. Papatay muna sila ng 10 Abu Sayyaf bago natin sila mapugutan ng ulo. Natakot sa amin ang mga Abu Sayyaf. Yan po ang sinabi ng Biblia. Ang katotohanan, wala po kaming alam sa karate. Wala po kaming anting-anting. May Diyos lang kaming buhay. Isaiah 54:17, walang almas na ginawa laban sa iyo magtatagumpay. Atin pong basahin yan. At sa Isaiah 41:10-13, panghawakan po natin yan, minamahal. Yan po yung among pinahawakan. Bakit kami pabalik-balik dito sa inyong lugar? Bago ang Marag Valley, pinasok po namin ng Sinundungan Valley. Nagkusada po doon. Pumunta ang ating beloved minister, Wildy James Almeida Jr., kay isang anak na lalaki ng ating mahal na pastor. Putol pa ang tulay ng Rizal. Lubak-lubak ang kalsada. Kahoy ang mga tulay. Pagdating niya doon sa venue, nagtaka siya bakit walang tao. Ako rin nagtaka ako. Bako ko siya sinalubong. Puno ang gym ng tao. Bakit walang tao? Yung pala naglinya na yung mga tao doon sa baptismal tub dahil mayroon pong dala na bulag, sumigaw, after baptism, nakakita na siya. 655. Isang araw na krusada, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Isaiah 54:17. Yan po yung pangako ng mahal na Panginoon, minamahal. Ating pong basahin. Dito po sa Isaiah, Kapitulo. Nung kausap ko, ay kung ganun ang gusto mo, huwag sa araw, wala sila. Gabi. Mag-start tayo alas 7. Nag-start kami ng alas 7. Bawal ang flashlight. Under lang ng sasakyan, yung ilaw ng sasakyan, sa harap lang, sa likod, hindi mo makita mga tao. Napakarami ang dumalo, 100 plus o 200. Nung narinig nilang Ebanghelyo ng Kaligtasan, nung nag-challenge ako ng bautismo, nagpabautismo sila sa ilog. More than 60 yung nabautismuhan. Pabalik-balik kami sa Sinundungan Valley. Tinanong ko na yung pinaka-host doon, wala akong NPA na nakita. Sabi niya, nadulas yung dila niya. Sino pala yung nasa harapan mo pag ikaw ay nangangaral? Sabi ng kanyang asawa, siniko siya, minamahal. So nawaan ko na, sila pala yun. At sila din yung nagbalik loob sa mahal na Panginoon at nagbagong buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pagkatapos ng Sinundungan Valley, pasok kami dito sa Marag Valley. Naalaala po nyo yon. Kung ano po yung leaflets na binibigay namin doon, nakalagay sa leaflets, beware, communism, satanism, ganun din ang binigay namin dito sa Marag Valley noon. Kung tutuusin, para kami nagbibigti. Kasi uuwi kami alas 12 na ng hating gabi. Kuminsan alas 2, alas 3 na ng madaling araw, nilalakbay namin ang walang katao-taong lugar. Pero totoo ang salita ng Diyos, minamahal. Iniingatan kami ng mahal na Panginoon. Isa po ang bunga ng ating pong Bible study, ating pong beloved brother Elpidio Dolatre, alias Kapinong. Marami po siyang alias. Nagtagal din po siya sa Sinundungan Valley. Ngayon, minamahal, nung na-assign ako sa Isabela, punta kami ng San Mariano, Jones, Develacan, Dinapigi. Mayroon pong NPA commander doon, nagbanta sa akin. May panahon sa amin yan, si Brother Danny. Nahuli siya sa Bulacan. 5 sila nahuli. Nakulong sila sa Isabela Provincial Jail. Nag-Bible study ako doon. Sa Provincial Jail, nakita niya ako. Umiyak po yung commander na yon. Ngayon, kasama na rin nating naglilingkod sa mahal na Panginoon.
So tama yung sinabi ng mahal na pastor. Kailangan silang magalit para kikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi ng Isaiah 41:10-13, huwag kang matakot, huwag kang malupaypay, kasama mo ako. Basahin po natin. Dito po sa Isaiah Kapitulo 41, talatay 10 hanggang 14 hanggang 13. o hanggang 13. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang malupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Narito, silang lahat na nagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nangakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Iyong hahanapin sila at hindi mo mga susumpungan. Sa mga tuwid bagay silang nakikipaglaban sa iyo. Silang nakikipagdigma laban sa iyo ay papanaw at gaya ng bagay na wala. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung mga bersikulo na yan, minumalay, binasa ko sa harapan ng Abu Sayyaf. Dahil inutusan ako ni mahal pastor basahin. Galit na galit ang mga Abu Sayyaf sa amin. Ako po yung unang pupugutan ng ulo, pero hindi po sila nagtagumpay. 13 kaming pumasok, 13 din kaming bumaba buhay. Bago ang pagbaba, lahat ng mga sipadan hostages, bumaba muna lahat. Walang namatay sa kanila. Naiwan ng Jesus Miracle Crusade, nagdeklara si Iraq ng all-out war. Binumba ng binumba ang kampo ng Abu Sayyaf, nandoon sa loob pa ang mahal na pastor at ang mga prayer warriors. Bala ng kanyon galing sa barko, sa ground force, mga bomba galing sa tura-tura, machine gun, katakot-takot na mga bala, pinulanan ang kampo ng Abu Sayyaf. Anong sabi ng mga Abu Sayyaf? Mga haleluya, mamamatay na tayo, magpuri na kayo sa inyong Diyos. Ibig sabihin ng mga Muslim, hindi na sila umasa sa Diyos nila. Sa Diyos natin sila umasa. Instead na sisigaw sila ng Allahu Akbar, sabi nila, mga haleluya, magpuri na kayo. Habang nagpupuri ang mga anak ng Diyos, iniingatan sila ng mahal na Panginoon, kasama silang iniingatan. Almost 1 month yun, binumba ng binumba. Lumabas sa pahayagan, patay na si Ivan Salmeda, patay na ang mga prayer warriors, pero nagulat ang buong mundo, lumabas, buhay lahat. Mismo yung piloto ng tura-tura, sabi niya, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Hinulugan ko ng bomba yung kubo. Yung kubo na yun, nandoon ang malapastor sa ilalim ng kubo at mga prayer warriors. Sabi ng mga Abu Sayyaf, patay na kayo, mapulbo kayo dyan. Paghulog ng bomba na 1,000, 1,000 kilos na bomba. Hindi po yun mapadpad sa hangin, pero naggulat yung piloto para daw may sumangga. Hindi natamaan yung kubo, tumalsik yung bomba sa malayo, doon pumutok. Sabi nung piloto, nagpabotismo, totoo pala na ang Diyos ninyo dito ay totoo buhay. Amen. Amen. Yan po yung kailangan natin ngayon. Na naginip po ako minamahal. Believe it or not, ang panaginip ko, nilusob tayo ng China. Napakaraming jet fighters galing po sa China. Sinalubong din ng mga jet fighters. Hindi po jet fighters ng Pilipinas, wala po tayong ganon. Ng Amerika at iba't ibang bansa nakakampi ng Amerika. Umitim ang langit sa usok ng mga jet fighters na sumasabog sa itaas. Kung ano man ang kahulugan ng panaginip na yon, maging handa tayo. Amen. Tingnan nyo ang nangyari sa Israel at sa Gaza.
Patuloy na gera ng Ukraine at Russia. At umalingaw-ngaw na rin yung gera ng China at Taiwan. Kasama na po tayo doon dahil mayroon pong pinag-aagawan na isla sa West Philippine Sea. Pero sabi nga ng Biblia, walang almas na ginawa ng tao magtatagumpay sa mga anak ng Diyos. Lalo na kung ang ating makasundaluh at mga kapulisan ay lalapit sa mahal na Panginoon. Amen. So hindi natin magagawa ito, minamahal, kung magduwag-duwagan tayo. Ang mahal na Panginoon ay galit na galit sa mga duwag. Sinabi ng Revelation 21:8, ang unang itatapon niya sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy, ay yung mga duwag. No? So marami pong rason para maging duwag tayo. Sasabihin natin, kulang tayo ng prayer. Hindi tayo handa sa fasting. Pero sabi ng malapastor, mauna ka, Brother Danny. Ako nang bahala na manalangin para sa iyo. At hanggang ngayon ay kiniklaim ko po yan. Wala akong mahabang ayuno. Ang pinakamahaba ko lang ng ayuno, kung maalaala ko, minamahal, yung absoluta, walang tubig, walang pagkain araw at gabi, yung 7 days fasting sa kampo ng Abu Sayyaf. Kaming lahat yon. Hindi kami pinakain ng 7 days and 7 nights, walang tubig. Na-survive namin yon. Sa absolute yon, naabot ko yung 7 days. Yung titikim ko ng tubig, walang kain araw at gabi, kung maalala ko, parang nakapag 21 days ako. Pero mostly, mga 10 days, yan, 5 days, 3 days, ganon. Wala akong 40 days. Pero ang pinanghawakan ko yung sinabi ni Malapastor, sumunod ka lang sa akin, ako na ang mananalangin para sa iyo. So kahit saan ako pupunta, yon ang pangahawakan ko. Ang prayer ng Malapastor, ang siyang magpupuno sa aking pagkukulang, at ito na ang resulta. 8 taon na tayo dito sa Marag Valley. 13 years na tayo sa Sinundungan Valley. At ang Isabela, bago lang nagdeklara, NPA free province na sila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tumayo po tayo. Mahal tayo ng mahal na Panginoon. Mayroong Diyos, may namahal. Yan ang pangako ko sa mahal na Panginoon. Yung nagkaroon po ng tigdas yung 3 kong anak. Dahil tinanggihan kong maasahin dito sa Cagayan Valley region. Nangako ako sa mahal na Panginoon, kung pagalingin mo yung aking anak na 3, na halos 1 buwan na, butot balat na, nakapikit, hindi ko makain, hindi na nabubuka yung bibig, nilalagyan ko nila ng tubig through, pinapatuluan ko, minamahal, yung kanilang bibig ng tubig para hindi sila matuyuan. Sabi ko, mahal na Panginoon, susunod na ako sa iyo. Pupunta na ako ng Cagayan Valley region. Pagalingin mo lang yung anak ko. Si Angel, yung pinaka-eldest ko na anak, biglang nagsalita, gutom. Nagulat ako, bakit siya nakapagsalita? Naglakjo na siya. Biglang dumilat. Nakita pa. Samantala, nung nilinis ko yung mata niya, sabi niya pa, hindi na kita makikita. Ganon din si Daniel. Ganon din si G-Lord. Yung bunso ko nasa duyan pa. Mabuti na lang hindi nahawaan. Sabi ko, mahal na Panginoon, pagalingin mo itong 3 na to. Pagdating ko sa Cagayan Valley region, pasukin ko ang lahat na kampo ng NPA. Kung saan sila nagtago kahit sa ilalim ng yungib, dalhin ko ang ibanghilyo ng kaligtasan sa kanila. Ang salita ng Diyos. Pinangako ko yon. At ito, minamahal, patuloy kong tinutupad ang kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil tinupad din ng mahal na Panginoon ang kanyang pangako sa akin. Iingatan niya ako. Bibigyan na kami ng malusog na pangatawan. Come forward. Lapit po dito sa harapan.
Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Tinatawagan din natin ang ating pong mga kasundaluhan na kabilang sa 70th Infantry Battalion. Sa lahat na narito, patunayan ko sa inyo na may Diyos na nagmamahal sa inyo, minamahal. Totoo na may Diyos na umiibig sa atin. Itaas po ninyong inyong makamay. Hallelujah. Napaka-special kayo ng mahal na Panginoon. Bagamat nakaranas ng kahirapan ang iba sa inyo, araw-araw kaguluhan noong 1980s and 1990s, lalo na yung mga nag-edad na ng mga 40 pataas, nakaranas po sila. Hindi na mangyayari pa ulihan. Pangako ng mahal na Panginoon. Dahil napaka luwag ang puso nyo sa mahal na Panginoon. Nakita na Diyos ang desire nyo. Sabi nga ni Kapinong, nung hindi na kami nakabalik dito ng ilang taon after ng pandemic, during the pandemic time, anong kasalanan ng Marag Valley? Bakit hindi na kami binalikan dito ng taga Jesus Miracle Crusade? Narinig ng Diyos ang inyong panawagan. Handa po kaming maglingkod sa inyo. Hindi lang sa inyong lugar. Saan man kami dadalhin ng mahal na Panginoon. Total, kung panahon na, panahon na. Kung darating ng kamatayan, hindi mo mapipigilan. For it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Pero sabi ng Biblia, sabi ni Kristo, pag ibigay mo ang buhay mo sa Kanya, hahaba ang buhay mo. Mayroong mga namatay, walang sakit, hindi na nakagising sa pagtulog, air condition yung kanilang tinulugan, kotson, na cardiac arrest, binangungot, patay. Patay ngayon, patay bukas, parehas lang, pareha lang. Basta importante, lumalakad tayo sa katuwiran ng mahal na Panginoon. Nakakapagligtas tayo ng mga kaluluwa. Mayroong mga naliligaw ng landas na namulat sa katotohanan. Katulad sa ating beloved Brother Capino at kanyang mga kasamahan. Awitan po natin ating mahal na Panginoon. Salamat na nandito ang ating mga kasundaluhan. Kasama natin nagpupuri sa mahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating Diyos na buhay minamahal. Hallelujah! Panginoon, sa buhay kundi ikaw lamang Jesus sa habang panahon. Hallelujah. Pagkat ikaw ang nagbigay kahulugan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon, di kinakang tunay, inari mo ang sala ko. Hirap at dusay, tinis mo hanggang kamatayan, pinaglaban mo ako. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, sadyang kaibutin ng iyong puso. Hallelujah! Ang tunad ko iligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking iyanay ang papuri pagsamba. Ang buhay ko'y taging sa'yo.
imo